Hi guys, I dedicate this video para dun sa mga taong gustong makaalis sa nakaraan nila or gustong makamove on sa nakaraan. Ayaw na nilang maulit yung nakaraan. Actually, ikaw lang yung makakasagot sa una kong tanong. Naging maganda ba yung resulta nung nakaraan mo o pangit yung nakuha mong resulta before? Kasi dun iikot tong video na to. Ngayon, lahat ng mga effort mo dati, lahat ng mga naging resulta mo dati, good news kasi 10 times or 100 times, pwede pang maging mas better yung resulta na makukuha mo after mong mapanood yung video na to. Natutunan ko to sa lahat ng self-help books and sa lahat ng mga mentors ko. And syempre, doon sa mga collective experiences ko din sa life itself. I've tried so many manifestation methods and so many eksena ng taon. Alam mo na yan, mga mare, ganyan. So, yun na nga, paano ko nga rin ba nabago yung future ko, yung present ko, at hindi na naulit yung nakaraan? Kung ang sagot mo dun sa una ay pangit yung resulta, then this video is so perfect for you. Maganda na aminado tayo na pangit yung nakuha nating resulta dati. And for me, matapang ka kung inamin mo sa sarili mo, inaccept mo na pangit yung nakuha mong results before. And this time, meron kang courage to start all over again. That is bravery. Ang pinakabinago ko talaga is yung aking paradigm system. Ngayon nakuha ko to sa mentors ko. So anyway, ano nga ba yung paradigm? It's a mental program that has exclusive control over our habitual behavior. And almost our behavior is habitual. So, itong paradigm na to, it's a multitude of habits na na-acquire mo simula nung nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo. May na-adapt kang genes or DNA sa nanay at tatay mo, pinagsama yon. Pero hindi doon natatapos, mare. Hindi doon talaga yon. Doon sa pinanganak ka na at inilabas ka na sa mundo. Tapos, nakapag-explore ka na at madami ka ng taong nakilala at mayroon ka ng mga nakausap na tao, may mga natutunan ka sa kanila. And guess what? Again, dito ako na-amaze, no? Dito sa, logic na to. Hindi lahat na natutunan natin sa ibang tao ay tama. Specifically, lalo na sa mga malalapit sa atin. Like kamag-anak natin, mga lolo't lola natin, tita natin, magulang natin, lahat, mare. Even sa teachers natin. So, you have to learn, relearn, and unlearn. Yun ang tema ngayon ng life mo. If ever, gusto mong baguhin yung mga susunod na eksena. Kaya pangit yung nakuha mong resulta dati ay dahil din sa'yo at sa paradigm system na nakaprogram sa conscious at subconscious mind mo. Minsan, may mga taong wala na. Like, 100 years ago na siyang tsugi or 10 years ago na siyang tsugi, 5 years, 1 year ago na, pero itong taong to na nawala, na-program niya yung buong pamilya nyo. Ganon. Para siyang generation curse. So, ikaw na buhay pa ngayon, hindi mo alam, ibang tao ang nag-program sa'yo, kaya ka ganyang mag-isip, kaya ka ganyang the way mo magsalita, the way mo kumilos, the way mo magdesisyon, yung fears mo, yung doubts mo, sometimes na-acquire mo to sa mga taong nakasalamuha mo simula nung bata ka pa. So, paano nga ba natin babaguhin tong mga belief system, behavior na hindi maganda, yung mga knowledge na natutunan natin ng mga mali pala? We have to reprogram ourselves araw-araw. As in, paano natin ipoprogram yung sarili natin? By reading, by listening, by talking, by exposing. Doon sa mga materials, references, mga tao, location or environment or organization na gusto mong ma-acquire yung set of good values nila. Maganda sana kung may mentor kayo guys para may mas mag-guide sa inyo. Hindi naman porket sinabing mentor ay dapat pag-enroll kayo sa masterclass nila. Hindi. Pwede nyo tawagin ang isang tao na mentor kahit hindi nyo siya talaga kilala. Kahit hindi ka nila kilala. So, fina-follow mo lang sila online, ganyan. Humahanga ka sa taong yon at sa mga nagawa niya sa buhay niya. Pwede mo siya maging mentor. Kaya sobrang halaga guys kapag ang isang tao ay nagbabasa ng libro. Kahit isang libro lang. And sabi nga ng mentor ko na hindi mo naman kailangan magtayo ng isang library para mabago yung buhay mo.
Di mo kailangan magtayo ng isang library para yumaman ka. Minsan, you just need one book to change your life. Kapag nasa sayo yung libro na yon, master that book. Yung tipong kahit nakapikit ka or kahit nasan kang lupalop ng mundo, alam mo yung nakasulat doon. Hindi sa ulo mo pero yung wisdom ng book na extract mo. So, alam mo yung nilalaman, kahit magpasikot-sikot, meron kang application talaga sa totoo mong buhay. You can do that through repetition at doon na papasok yon. Paano natin mababago yung paradigm? Through repetition. So, if you have any mentor, always listen to that mentor or to that spiritual practitioner or coach, motivational coach, kung ano man, podcast na gusto nyo, na nakaka-add ng value sa life nyo, lagi nyong panoorin, lagi nyong basahin yung certain book. Kailangan ma-master nyo yung principles, guys. Kasi listening and hearing are two different things. You hear with your ears and you listen with your emotions. And sometimes, tayong mga tao, we just hear with our ears, but we don't listen. Kaya hindi natin natatandaan lahat ng nangyayari sa paligid natin or hindi natin natatandaan yung sinabi ng isang tao or yung nabasa natin sa isang book. Hindi siya tumatatak sa subconscious mind kasi nga, hindi naman tayo naapektuhan sa feelings Tatatak yon sa memory natin kung matitrigger yung emosyon. Regardless kung positive or negative emotion yan, tatatak yan sa subconscious mind. Kaya yung mga breakup nyo, yung heartbreak, yung painful memories, tragic memories, drastic memories, lahat ng mga pangat na memories, naaalala mo, di ba? Yung specific line na binato ng isang tao sa buhay mo nung time na yon, naaalala mo talaga, hindi mo makalimutan. Kaya pag binabalik-balikan mo, parang naiiyak ka pa din, nandun pa rin yung hurt. Kasi nga, tumatak siya sa subconscious mind. So, the trick is, itatak natin sa subconscious mind yung mga gusto nating values na matutunan. Kaya pansin nyo guys, sa TikTok, kung fina-follow nyo ako, lagi ako nagla-live, lagi ako nagpo-post ng content every single day. Just to show you how consistent I am dito sa advocacy ko and how serious I am in following the universal laws. It's by repetition, paano mo mamamaster ang isang bagay. Hindi importante na magaling ka, ang importante mag-start ka, tsaka ka magiging magaling. Pag nag-start ka, wala naman talagang magaling sa una, lahat naman beginner. Pero guys, disclaimer, hindi lahat ng books ay dapat mong bilhin, lahat ng mga nakikita mo dito sa internet na nagte-trending, hindi. Kailangan mong hanapin kung sinong author or anong niche ng book ang nag-resonate sa iyo. Yung mga gusto mong matutunan, gusto mong ma-acquire, hindi lahat ng trending sa social media ay dapat mong bilhin. Mamili ka. Kasi baka mangyari sa'yo, magkaroon ka ng analysis paralysis, hindi mo na maintindihan kung ano yung uunahin mong basahin. Like, pasakit na siya sa bangs, 'di ba? Alam mo yung parang sa halip na may matutunan ka, wala kang natutunan at all. Na-experience ko din to, no, in the past few years. Like, nung first year ko pa lang nag-start na sa personal development. As in, ang sakit sa bangs, mare. Parang wala akong natandaan. Parang nagka-mental block. Parang mas na-pressure ako nung parang ang dami kong pinapakinggan, ang dami kong binabasa. Pasimplihin lang natin, guys. Mag-focus ka muna sa isang book and then kapag komportable ka na at alam mo na yung laman ng book, tsaka ka bumili. Huwag din tayo mag-overspending, no? Sayang din yung pera. Next thing, after repetition, is doing the uncomfortable things. You have to be familiar with uncertainty. You have to welcome uncertainty. Ito yung pinaka-nahirapan ako kasi perfectionist ako dati. Gusto ko planado lahat ng bagay. Pero guys, if masyado kang book from Monday to Sunday, like 24/7, masyado kang busy, the universe will not conspire sa'yo. Masyadong calculated lahat. Hindi, mawawala ng room yung desires mo to grow. So, you have to make room for your desires to grow. You have to embrace and to accept uncertainties. May mga times na magiging boring talaga and you just have to enjoy the moment, to be present in that moment na wala kang ginagawa, nagre-relax ka lang. Actually, ang preferred nga dito is you have to make time every single day. Like, 30 minutes or 10 minutes or 20 minutes in the morning or in the evening na wala kang gagawin. Relax lang, nagkakape ka lang, nagtsatsaa ka lang, nag-iisip ka lang, nagmumuni-muni ka lang about sa life mo. It's like a meditation for me. Araw-araw, lagi akong may ganitong mga moments
Sa una, hindi siya masarap sa pakiramdam kasi gusto mo lagi may ginagawa ka, gusto mo lagi busy ka, pero hindi ibig sabihin na madami kang ginagawa is productive. The third thing na ginawa ko is, ginawa ko yung mga dating tinatamad ako. Yung mga ayokong mga bagay, kahit masama yung pakiramdam ko, kahit malungkot ako, kahit bad trip ako, bad mood ako, I still show up to my dreams, to my goals. Basta related sa goals ko, I still show up. Yes, it's okay to rest, but never miss a day when it comes sa dreams nyo. Huwag kayong umabsent. Not technically means na about sa trabaho yung dreams, ha? May mga dreams na hindi naman about sa trabaho, guys, no? Ang dami kasi nag-comment sa isa kong TikTok post about dyan na ano daw, ay di ibig sabihin, bawal daw sila umabsent sa work. Eh di ibig sabihin yung work mo yung dream mo. But anyway, nasa sa inyo yun. Fourth thing na in-apply ko is the power of declaration. Minix ko yung power of declaration sa attitude of gratitude and thinking in advance. Ito yung pinaka nakatulong sa akin sa journey ko para mabago yung present moment and yung future ko. So anyway, ang ginagawa ko tuwing umaga is I always say thank you God or thank you Lord or thank you universe, thank you creator, whatever ko anong tawag nyo sa kanya, nasa sa inyo na yon. Okay? And then, wag niyo kukunin yung cellphone niyo. As in, parang naalimpungatan ka, sasabihin mo, thank you God, thank you for this day, maraming salamat po kasi ang daming blessings ngayong araw. Ikaw bahala, be creative. Kung anong gusto mong ma-receive sa araw na yon, yun yung sabihin mo. Unahan mo na na magiging maganda yung araw na yon for you. So, sobrang laki nito, yung matutulong nito sa ano mo, sa journey mo. Simple lang pero nakaka-alter siya ng paradigm system kasi mas nag-shift na yung thoughts mo sa positive things kaysa sa negative things. Tapos mga mare, be patient with yourself. Habaan niyo yung pasensya niyo. Sa una talaga, normal na mag-relapse. Kasi meron akong meron akong logic dyan. Lagi ko sinishare sa live stream. So, meron ako ditong tali at may bracelet ako. Ikaw yung bracelet, ikaw yung nasa gitna. Alam mo yung logic ko dito is parang tug of war. Every time na nag-iisip ka or naapektuhan ka ng triggers mo by people or negative situation, hinihila ka papunta sa nakaraan mo. So, nasa sayo kung magpapahila ka sa nakaraan or sa hinaharap, sa future version ng sarili mo, sa best version. This is the past version of you. Every time nagiging positive yung frequency mo, napupunta ka dito, hinihila ka ng future or best version ng sarili mo. Pupunta dito sa part na to. So, nasa sayo yon. You have full control kung magpapa-apekto ka. Again, normal mag-relapse pero you have to master your own emotions and your own mind. Kailangan mong baguhin kung paano ka mag-respond or mag-react sa triggers mo sa sitwasyon na yon. Kung dati lagi kang galit kapag naipit ka sa traffic, ngayon hindi ka na magagalit. Relax ka lang, chill ka lang. Babaguhin mo and you will be consistent to it. Hanggat sa mabago natin yung behavior mo na yon, yung pangat na behavior. So, ikaw mismo yung magiging responsable or accountable sa sarili mo. Ikaw yung magiging therapist ng sarili mo, mare. Parang as if dinidisiplina mo yung 7 years old na ikaw. And lastly, have a clear vision about what you really want in life. What do you love to do? Ano nga ba yung gusto mong maging? San ka masaya? Oo, malaki yung matutulong niyan sa pagbabago ng present at ng future mo. Kasi kaduksong na nun yung self-image. So, madali na yon. Magkakambal kasi yun eh. So, ngayon, kung hindi mo pa alam yung gusto mo, magmuni-muni ka muna. Give yourself time every single day to think of what you really want in life. What do you want to do? 'Di ba? Ano nga ba yung gusto mong work? Ano ka ba? Negosyante ka ba? Ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Then, saka mo to i-apply. Kasi malalaman mo na yung mga certain values and certain principles, certain attitude, behavior, the way you dress up. Doon na papasok yon. Magkakaroon ka na ng clear mental picture of ano nga ba ikaw in the next 10 years. Ano nga ba ikaw once na na-acquire mo na yung dream na yon. So, doon na papasok, ma-alter na natin yung paradigm mo. Every single day, you will show up as the highest version of yourself, as if na-achieve mo na yung pangarap mo. So, mahaba na yung video. Thank you so much for watching. I hope meron kayong na-pick up dito. And I'm so happy for you. Kasi the moment na pinanood mo tong video na to, you're asking something from the universe. And ito na yung answer. No? When you seek,
something you shall find. It's even written in the scripture. Kung ano yung hinahanap mo, yun yung makikita mo. So, nakita mo tong video na to for a reason. So, yun lang. Thank you so much for watching. I hope to see you on the next one. Bye!